Nagbalik tanaw ang mga taga Baguio City sa anibersaryo ngayong araw ng 1990 killer earthquake na nangyari sa lugar. Bilang paghahanda sa mga posible pang kalamidad, iniutos ng pamahalaan ng pagpapatayo ng mas ligtas na mga gusali. Yan ang ulat ni Jezreel Lapizal ng PTV Cordillera. July 16, 1990, alas 4:26 ng hapon, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Luzon. Ang epicenter nito sa Rizal, Nueva Ecija, pero ramdam ang malakas na pagyanig sa malawak na bahagi ng Luzon na kumitil ng higit 1,200 buhay. Kabilang sa matinding tinamaan ang Baguio City. Bumagsak ang mga malalaki at matataas na gusali. Matapos ang 35 taon, hindi pa rin malilimutan ng ilang taga-Baguio ang kanilang karanasan sa lindol, tulad ni Hubert Padrid na nooy second year college. Naaalala niya ang mga nakahandusay na katawan ng tao sa mga kalsada. Yung pangalawang yanig niya, yun ang malakas kasi 40 seconds yata yun na dire-diretso eh. May mga aftershocks. Nakita namin maraming patay. Tapos may mga news noon na bagyo ang sabi nila, pinaka-grabe. Ang nooy student teacher sa isang paaralan na si Corazon Villena, inakala na isa siya sa mga natabunan sa gusali. After 2 days, DJ nga earthquake, adain may nga relatives ni father ko, nga umayda amon, no talaga nga may sa kadagay jay casualty jay University of Baguio. Nangagday di radio station nga may sa iti Corazon Jimenez nga natay. Kat adagamin ti kanagnaganak iday nga university idi taga Tublay. Ayon sa Baguio City Buildings and Architecture's Office, hindi maganda ang pagkakagawa at pagpapatayo sa ilang gusali noon kaya madaling nasira ng killer earthquake. Dahil dito, ipinag-utos ng pamahalaan ang pagsunod sa National Building Code at Zoning Ordinance ng Baguio upang matiyak na ligtas at matatag sa malalakas na lindol. Sundin lang yung design and then yung construction method kung paano itatayo dapat naakma rin sa design. Yung tamang proseso, geotechnical engineering studies, structural analysis, tsaka yung method of construction, pag nasunod yun, sigurado yung building safe. Regular ang pagpapatupad ng OCD ng scenario-based exercises para handa sa tinatawag na The Big One. So ito po ay sinisimulate natin every every NSED, no? So nung second quarter nitong huli, sinimulate natin yung Mountain Province, no? Gumalaw yung isang fault line, ano yung mga affected areas. At nag-react sila, no? They responded. Nagsasagawa naman ang DILG ng capacity development para sa mga opisyales bilang paghahanda sa malakas na lindol. For compliance of the local government units and most especially in preparation for the big one. Meron ng ginagawang CAPDEP training sa ating mga DILG functionaries, yung involved doon, at ang ating mga functionaries, in charge na functionaries ng local government units on the conduct of the infra audit. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.